Napupuot ka, yung bang nakita mo pala, matindi yung galit mo. Pagkapuot mo yun, emin ko ba? Yun, nakikita ko. Hindi po, baka pag balik na rin mo. Yun na may nababasa ako eh. Baka gamitin sa akin yan ah. Bilang leader po ninyo, amin po ba, yung ang tingin sa akin talaga leader, unawain po ninyo bakit nagalit si pastor. Kasi may nakikita ng mali. Nakuha po ninyo. Baka pastor, napupuot ka sa akin ah. Hindi po ganoon. Amen po ba? Hindi po ganoon. Iba po yung napupuot sa nagtutuwid lang. Amen po ba? Amen po. Okay, yung kahit walang dahilan, mainit talaga yung dugo mo sa tao na yun. Pag nakita mo pa lang, kumukulok na yung dugo mo. Pagkapuot mo yun, yan yung naging dahilan kung bakit nawala si ganito sa akin. Pagkapuot mo yun, nakuha po ninyo, dapat sa akin yung babae na yan. Pero dahil dumating yung tao na yan, nag-ibang inip ng hangin. Oh. Papasok ka na sa pagkapuot. Okay po. Amen po. Napupuot ka na. Okay. Puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Misinterpret na naman. Dito po, tinitrain po tayo na huwag pikunin. Amen po ba? Ano man ang kapintasan natin, pinapractice natin na pagdating sa labas, wa-effect na po. Amen po ba? Kasi soul winner po tayo. Kasi sa labas, mas marami pong pilosopo po dyan. Ngayon, kapag pinikon ka, napikon ka naman talaga, talo ka. Kaya dito pa lang sa loob, napapractice na po tayo na huwag tayong mapikon sa mga kapintasan natin. Amen po ba? Isa po yan sa training po natin. Soul winner po tayo. Amen po. Amen. Okay. Panlalait at malalaswang panalita. Ano yun? Mga green joke. May mga joke na double meaning. Iwasan na po natin yan. Amen po. Dati po si pastor, nung bagoon pa si pastor, may ganyan din po si pastor. Kaya nga, patuloy po tayong binabago. Binabago. Ngayon na patuloy tayo nag-aaral, nalalaman natin yung mga hindi dapat, tinatanggal natin. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, tagalin na yung mga green jokes. Mga joke na double meaning, tagalin na po. Hindi pwedeng lumalabas ang bibig natin pagpupuri, hallelujah, Bible, nag-arasal tayo, tapos dyan din lumalabas yung mga malalaswang pananalita. Hindi po dapat yan. Amen po. Welcome, brother Nathan. Welcome, Sister Ipin. Kung may old sheep, sila na yung old sheep, the big sheep. Malayo pa daw, alam na ganda si Man. Saan si Hashima? Takot si Hashima kay Brother Nathan. You already knew. This is right. Okay. Anyway, we are happy the presence of our brother in Christ from Hawaii, Brother Nathan. Tomorrow is his departure. Tama ba English ko? I-correct niyo po ang English ni Pastor. Tomorrow is his departure again, going to Hawaii. Amen. He is going there and going to Hawaii, going to Philippines, going to Hawaii, going to Philippines. Because he has a beautiful wife here in the Philippines. Yeah, beautiful wife.
Okay. Magaling tumambola si Pastor. No? Maganda na mo talaga ang kanyang asawa. Amen. Kaya kahit magpaganon-ganon si Brother Nathan, baliwala sa kanyang gumastos. Amen po ba? Magastos po ang paganon-ganon. Pero dahil sulit, sobrang ganda po ng kanyang asawa. At ngayon po ay nagbunga na po ang kanilang pagmamahalan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Soon, meron na rin silang baby Hashima. Meron na rin po silang baby. Hindi natin alam kung babae o lalaki, pero tatanggapin po na yan kung ano pa man pong lumabas, babae o lalaki. Labanan po yan. Nag-prayer nila. Si Brother Nathan, ang prayer niya lalaki. Si Sister Evelyn, lalaki rin. Yan. Kasi dalawa na yung babae nila. Lalaki na talaga. Wala nang labanan. Amen po ba? Wala nang labanan. Talagang magkakaisa na sila mag-pray. Okay, balik po tayo sa ating topic. Our topic now, Brother Nathan, is from the book of Colossians, chapter 3, verse 5. The title is, if I translate it into English, the old of you and the new of you. Tama ba? I have now a big problem. The old and the new life. Yeah. The old and the new life. What? Anong pala tayo? Verse 8. Ngunit ngayon, itakwin na ninyo ang lahat ng galit. Bakit itakwin ang lahat ng galit? Kasi kapag nagagalit tayo, diyan tayo nakakagawa ng hindi magaganda. Kapag galit tayo, diyan tayo nakakapagsalita ng hindi maganda. Amen po ba? Hindi nyo pwedeng masinungalingan ng Biblia. Kasi tayo mismo, na-experience po natin yan. Pag galit tayo, wala na akong pakialam kung anong nararamdaman mo, basta galit ako. Di ba? Amen po ba? Minsan kapag galit tayo, wala na tayong pinapakinggan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga sabi ng Bible, kapag kayo magagalit, iwasan ninyong magkasala. Amen po ba? Kasi may galit po na hindi tayo magkakasala. Galit ka dahil may itinatama ka ng mali. Amen po ba? Pero yung galit na yan, lahat ng sobra ay masama. Pag sumobra yung galit mo, dyan na lumalabas yung wala kang pinapakinggan. Ikaw ay violent na, sumisigaw, nagmumura, nananakit. Yan po ang sinasabi ng Bible na kapag nagalit ka, nagkakasala ka. Eh, pag galit ka, nakakapatay ka. Kaya nga, kapag kayo nagalit, iwasan ninyong magkasala. Amin po. Hindi 100% sinabi ng Bible, huwag kang magalit. Ang sabi ng Bible, kapag nagalit ka, iwasan mong magkasala. Amin po. Kasi ang Panginoong Yesus ay nagalit din kasi may nakita siyang mali doon sa templo. Amin po ba? Kaya itinama niya. Nakuha po ninyo, hindi masamang magalit. Basta na sa tama. Amin po ba? Pero kung magalit ka, wala ka sa hulog, delikado po yun. Amen po. Oo, at sa mananood, iwasan na ninyo ang panalangin. Sige na. Verse 9. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Ha? Kung mahal mong iyong kapwa mo, hindi ka magsisinungaling sa iyong kapwa. Ano yun? Amen po ba? Mahal mong isawa mo, hindi mo yan pagsisinungalingan. Amen ba? Lahat ng lihim mo, papaalam mo. Pero take note, dapat yung totoong kapatid ko natin kay Kristo, pag-sabihin natin ng ating mga lihim. Take note po ang pagsasabihin natin ng ating mga lihim, mga itinatago-tago, ito yung totoong kapatid natin kay Kristo. Kasi yung totoong kapatid kay Kristo,
hindi kanya nagsisismis. Na kapag nagkagalit kayo, may ganun sistema ng buhay. Best friend kayo. Ngayon, biglang meron kayong di pagkakaunawaan, lahat ng alam mong hindi maganda sa kanya, naisabi mo na. Amen po ba? Pero kapag totoong kapatid mo kay Kristo yan, kahit magkagalit kayo, lahat ng alam niyo sa isa't isa, hindi niyo ikakalat. Amen po ba? Amen po. At tayo po mga nandito sa loob ng compound, hallelujah, alam na po natin lahat ng ating mga kanya-kanyang baho. Amen po ba? Amen. Nagkakaunawaan, nagkakapatawaran, nagpapasensyahan, Amen. natutupad po natin ang utos ni Kristo Amen. na magmahalan kayo. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Natatanggap natin yung tao kahit hindi ka tanggap-tanggap. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo. Verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Amen po ba? Hinubad na natin yung dati nating pagkatao. Ang tanong, talaga bang hinubad na natin? O hinubad natin, isuot natin ulit. Parang maganda ngayon, isuot ngayon ka. Tapos hubarin na naman. Pag araw ng linggo, hubarin mo muna. Ha? The old of you in the day of Sunday, I will remove now. Cover. And tomorrow, Monday, again. Not cover. Hindi po ganoon. Amen po ba? Kapag hinubad natin, hinubad na talaga natin. Amen po. Verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Pati ang mga gawa nito. Kaya nga po tayo tinatawag na born again Christian. Amen po. Wala na yung dati nating pagkatao kasi hinubad na. Nakuha po ninyo. Wala na yung dati nating pagkatao. Hinubad na po natin. Amen po. Verse 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao. Ha? Ano yung isinuot sa atin? Si Kristo. Amen po ba? Bagong pagkatao. Si Kristo na makikita sa atin. Amen po ba? Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. Ha? Hindi po nag-bautismuhan ka na kahapon, biglang magic, wala na kagad. Meron talagang mabilis magbago. Amen po ba? Iba-iba tayo ng pagkatao. Meron talagang mabilis, meron mabagal, meron sobrang tagal. Meron naman talagang matigas, ayaw magpabago. Nakuha po ninyo. Meron talagang matigas, ayaw magpabago. Pero ang isinod sa atin, yung pagkatao na patuloy na nababago. Amen. Kaya nga tayo po nag-aaral ng Bible para pag napakinggan natin yung tama, yun ang ating gagawin. Pag nalaman natin yung mali, yun ang ating iniiwasan. Amen po ba? Amen. Amen po. Kaya nga po tayo nagigising ng Father Price. Kasi ang laging tinuturo, lagi na lang topic, pera, hindi po pagbabago. Ngayon, paano mo magbago ang tao? Ang naituturo sa kanila, pagpapayaman. Amen po ba? Amen. Kaya dapat ang church po, ang tinuturo dyan, transformation. Transformation. Kasi ang church, lagi yan ang topic, talagang mapabago. Kung anong tinuturo, yun ang ginagawa ng tao. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Yun ang mamamagnet natin. Ha? Anong mamamagnet ng mabakal? Ay, mabakal. Anong mamamagnet ng magnet? Anong mamamagnet ng magnet? Di mabakal. Kasi nakadesenyo siya na mamagnet niya bakal. Nakuha ko ninyo. When ang minamagnet natin, yung mga tao na gusto magbago. Amen po ba? Yun ang ma-attract natin. Yun ang ma-attract natin.
Ay, dito ako sa church kasi ang tinuturo, palaging pagbabago kasi gusto ko magbago dito ako. Yun ang ma-attract natin. Pero pinapunta ka, kung mahilig ka sa kayamanan ng mundong ito, uy, dito, yung mayaman ng mga tao dito ako. Di ba? Nakuha po ninyo. Ngayon, yun ba ang masiyahan ng pagkaligtasan ng kaluluwa? Yung umasenso ka sa mundong ito. Pero yun lang po yun eh. Yung pagyaman natin sa mundong ito, yung umunlad tayo sa mundong, free na lang po yun. Kasi natuwa sa iyo ang Diyos. Matthew 6:33. Idaragdag na lang sa iyo yun, free na lang yun. Pero dapat hindi tayo doon nakapokus sa pagpapayaman. Amen po ba? Kaya ka lang nagsasamba ka kasi gusto mo maging matagumpay ang buhay mo. Wrong. Mali. Maling pananampalataya. Dapat kaya tayo nagsisimba kasi alam natin niligtas tayo ni Kristo. Nakuha po ninyo. Kaya tayo sumasamba kasi alam natin niligtas tayo ni Kristo. At kapag nakikita ng Diyos sumasamba ka dahil alam, naunawaan mo, niligtas ka ni Kristo, natutuwa siya sa iyo, idaragdag niya na lang yung mga pangailangan mo. Kahit hindi mo pahingin, nakaabang na po yan. Amen po. Thank you. Nakuha po ninyo yung sequence. Kailangan mo munang hipuin ng puso ng Diyos bago bumuhos ang pagpapala. Hindi yung gagawa ka ng ganito para bumuhos ang pagpapala. Okay. Verse 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos. Ha? Habang tayo ay nababago, natatapisan tayo ng mga ugali nating hindi karapat-dapat. Yung mga nating pangit na pagkatao, natatapyas, nagiging kalarawan tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen po. Yung dati nagmumura tayo, matatapyas yun. Hindi yung dinaa. Yung pananalita natin ba? Yung dating nananakit tayo, matatapyas yun. Kasi ang Diyos hindi naman talaga arrogante ang Diyos. Amen po ba? Natatapyas yung mga dati natin mga tao na hindi maganda, nagiging kalarawan tayo ng Diyos. Kalarawan ni Kristo. Amen po ba? Ang reflection ng ating amang Diyos ay si Kristo. Amen. Amen po ba? Kung gusto niyo makilala ang Diyos Ama, kilalanin si Kristo. At kapag nakikilala mo si Kristo, na isasagawa mo ng tamang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ulitin ko na naman, hindi nyo bibigyan si Pastor Mark ng longganisa, Ano pa talaga nakapagbigay? kung hindi nyo alam na paborito niya ang longganisa. Amen po ba? Amen. Oh. Ngayon nakilala ninyo. Di ba? Amen po ba? Amen. Oh. Alam na, may bisita kayo. Kung kilala niyo yung bisita ninyo, ang hilig niya gatas, bibigyan niyo ba ng kape? Nakuha po ninyo. Para maibigay ninyo ng maayos ang order ng isang tao, order ng ating Diyos, kailangan kilala niyo siya. Yan po nangyari kay Cain at Abel. Amen po ba? Hindi pwedeng ipilit na mabuti itong hain ko. Kahit na yan na yung pinakamalaking ampalaya, yan na yung pinakamalaking kalabasa, yan na yung pinakamalaking talong. Hindi mo yan pwedeng ipilit sa Diyos na ito, the best to. Ang the best sa Diyos, yung gusto niya. Ang gusto ng Diyos may pagpatak ng dugo. Ang gusto niyong hain, that time, yung may pagpatak ng dugo. Kasi kung walang pagtulo ng dugo, walang kapatawaran. Amen po ba? Kaya naghahandog ang mga tao ng tupa, mga papatayin, para sa ipagpapatawad ng kasalanan. May dugo po ba yung sitaw? May dugo po ba yung talong? May dugo. Hindi po pwedeng. Magaganda to. Ang maganda sa harapan ng Diyos ang kanyang utos. Amen. Nakuha po ninyo. Kaya nireject niya ang Cain ni Cain.
At kinalugdan niya kasi yun, yung paghain ni Abel ay nakabase sa utos ng Diyos. Amen po ba? Mabuti, hindi lahat ng alam mong mabuti matuwid sa Diyos. Amen po ba? Kailangan nakaran mo yung utos ng Diyos para ikaw ay kalugdan niya. Amen po. Verse 11. Ay, 10. Sige. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen po ba? Amen po. Kailangan po natin kilalanin ang ating Diyos. Verse 11, kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyo. Noong unang panahon po kasi, kapag hindi ka bayan ng Diyos, hindi ka ligtas. Wala kang karapatan sa kaligtasan. Amen po ba? At ang patunay na ikaw ay bayan ng Diyos, noong unang panahon ay tulik ka. Amen po. Tradisyon po yan. Yung pagtutuli, yan po yung tinatawag ng tradisyon. Ngayon, dahil nga, nauso na po yung pagtutuli, kapag hindi ka tuli, kinakantyawan ka. Nakuha po ninyo. Pero sa totoo lang, sa Bible, kahit hindi ka tuli, okay yan. Kaya yung mga hindi pa po tuli, Amen. Amen. hindi, okay yan. Manatili, sabi nga ni Apostol Pablo, manatili kayong hindi tuli. Oh, amen. Yes, Lord. Hindi sana namin malalaman, George, nag-grab ka eh. Amen po. Amen. Bible po nagsabi niyan, kung hindi ka tuli, manatili kang tuli. Hindi big deal yan sa Diyos. Amen po ba? Pero sa mga Hudyo kasi, kapag hindi ka tuli, marumi ka. Nakuha po ninyo, yan ang tradisyon ng mga Hudyo. Kapag hindi ka tuli, marumi ka. Tapos pinagdidirihan ka pa. Amen po. Pero sa panahon natin ngayon, kaya pag may Kristo ka, kahit tuli ka o hindi tuli, malinis ka. Nakuha po ninyo. Okay, verse 12. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagin. Naunawaan po siguro ninyo. Lahat po ng tao na malapit dito sa church, sa IPRM United in Christ, kahit ano pa po ang family background niyan, nakaraan niyan, hindi po natin titingnan yan. Ang tinitingnan palagi natin sa tao ay yung pag-asang mabago ng Kristo. Ang binibigyan natin ng tsansa. Amin po ba? Ngayon, nasa tao na yun. Kung pahalagaan niya yung chance na magbago siya o yun ang kanya lang. Nasa kanya na po yun. Amen po ba? Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Amen po ba? Amen. Yan po ang dapat nating taglayin. Amen po. Mabait. Mabait. Amen po ba? Mabait. Inaagaw na yung asawa mo, mabait ka. Tama po ba yun? Di po ba? May mga pasikot-sikot po yan ng pagiging mabait. Amen po ba? Ang tawag po dyan, inagawa na yung asawa mo, mabait ka pa rin ba? Sige, sa'yo na yung asawa mo. Mabait ako eh. Minsan kasi, ang pagiging mabait ng isang Kristiyano, inaabuso ko. Pero dapat, alam natin yung pasikot-sikot na pagiging mabait na Kristiyano. Pag alam natin abuso na, itatama po natin. Amen. Amen po ba?
Amin po, itatama natin. Amin po, maging matalino tulad ng ahas. Kung naglilimos tayo, kitang-kita naman natin na isinisigarilyo lang yung nililimos natin, lilimusan ang kabubuan natin. Di ba? Itatama natin yung pagiging mabait natin. Amen po ba? Amen po. May pasikot-sikot po yan. Gigayad naman tayo ng Holy Spirit. Kaya nga sinusugo sa atin ang Holy Spirit para matasyon natin kung paano maging mabait. Amen po ba? Amen po. Ha? Si ang Diablo po, alam niya rin ang katuruan ng Biblia. Oy, dapat maging mabait ka. Kahit na ganitong gawain ko, mabait ka dapat ha. Minsan inaabuso ang Kristiyano. Amen po. Amen po. Dapat, ang sabi rin ng si Jesus Christ, nung ginagamitan siya ng Word of God, ng Diablo Satanas, ginamitan niya rin ng Word of God. Nakuha po ninyo. O sabi ng Bible, mabait ka, gagawan kita ng masama, mabait ka. Anong gagawin mo? Sabi rin ng Bible, dapat hindi kayo magpapakasama. Maging matalino. Tulad ng ahas. Nakuha po ninyo? Maging matalino. Kung matalino yung ahas, dapat mas matalino po tayo. Kung ang ahas, alam niya ang salita ng Diyos, dapat mas alam natin ang salita ng Diyos. Amen. Nakuha po ninyo? Kaya po sinabi maging matalino tulad ng ahas. Kasi ang ahas, si Satanas, alam niya rin ang salita ng Diyos. Nakuha po ninyo? Nakuha na po? Okay. Sana po tayo? Verse 13. Magpasensya kayo na hindi pa tayo tapos sa 12. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Amen po ba? Amen. Kahit lang kinakain na po natin ay lagi ng batag, lagi ng Amen po ba? Kung IPRM United in Christ, seasonal po yung pagkain natin dito. Pag panahon ng saging, palaging saging. Pag panahon ng Lata. langka, palaging langka. Pag panahon ng buko, palaging buko. Amen po ba? Amen. Ngayon natututo po tayong magtiis kung ano ang meron. Amen po ba? Kasi kung hindi tayo magiging matututong magtiis, kahirapan po bagsak niyan. Amen po ba? Amen po. Kahirapan ang bagsak niyan. Hindi ka marunong magtiis, kahirapan yan. Kung ano na yung budget mo, hindi mo kayang pagtiisan yung kaya lang ng budget mo. Uutang ka para makain mo lang yung gusto mo. Pero nakautang ka. Sinasabi ko, kahirapan po ang bagsak niyan. Pero kung marunong ka lang magtiis, ito lang yung budget ko. Ito lang ang kaya ng budget ko. Dito lang ako. Di ba? Hindi ka lumalagpas. Kung ano yung pumapasok na pera sa'yo, yung expenses mo, yung gastos mo, hindi mas malaki dun sa gastos mo kasi pumapasok. Amen po. Nakuha po ninyo. Kailangan manuto pala. Ano yung pumasok sa atin, doon lang tayo. Amen po. Doon lang tayo. Huwag natin ipilit na gusto kong fried chicken. Yung budget mo pang tuyo lang. Doon na napapasok yung pagtitiis. Amen po ba? Pagtitiis. Ngayon, habang may kliyang kumot, mamaroktot. Amen po ba? Hindi naman palaging may kliyang kumot. Amen po ba? Kapag nakagraduate ka na sa pagtitiis, pwede ka nang umunan. Ibig sabihin, kaya mo nang bumili ng ng mas maluwag na kumot. Pero dahil yun pala ang kumot mo, maikli pa lang, mamaroktot ka muna. Ngayon kapag kakabaltot mo, nakaipon ka ng pambili ng mas malaking kumot, hindi naman habang buhay nakabaltot ka. Bili ka ng, dahil sa pagtitiis mo, nakaipon ka, bili ka ng mas malaking kumot, hayahay ka na. Amen ba? Nakuha po ninyo. Kaya matuto po tayong magtiis.
Amin ba, Sister April? At si Sister April pa ang kanyan. Buhay na pa ito. Amen. Dati po siya. Galing po siya sa mahirap na buhay. Ngayon, may big boy na po siya. Ako na, sino ko nakakilala kay Sister April? Hindi niyo po akalain, pastor po ng pato po yan. Kay Itig. Nagkamali pa si pastor. Pastor ng Itig. Naranasan niya rin pong namamalimos sa naga. Opo, totoo po yan. O, natuto siyang magtiis, mamanuktot. Ngayon, di ba? O, ngayon, hayahay po siya. Malaki po yung kanyang habi-nabi. Kahit hindi siya magkumot. Amen po. Kahit hindi siya magkumot, ang naklaki po. No? Okay? Verse 16. Tama ba? Hindi po. Verse, ha? Sorry po. Verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Hallelujah. Amen po. Amen ba mga kapatid? Amen. Ha? Magpasensya sa isa't isa. Ang sabi ng Bible, magpasensya. Amen. Hindi maghanapan ng Naku ba? Magpasensya. Lahat po tayo, may kanya-kanya tayong pangit na ugali. Amen po ba? Amen. Pero i-invite niyo po yung kalagayan ni Pastor, ha? Baka sabihin ninyo, Pastor, huwag mo kong sisitayin kasi sabi mo magpasensya. Hindi po naging leader, ang leader ninyo para konsintin yung mali. Naging leader po yan para magtama ng mali. Amen po ba? Hindi niyo pwedeng gamitin yung word na ito, pasensya. Sa inyo po yan, ng mga tinuturuan. Amen po ba? Minsan, kahit nangangapoy na po yung kilikili niyan, nakuha po ninyo, minsan nangangamoy na yung kilikili mo, kailangan mong lawakan yung pasensya mo. Kasi baka pag sinabi mo, na-open, hindi na bumalik. Naku, nakakalungkot naman. Hindi siya maliligtas ng dahil lang sa amoy ng kilikili. Amin po ba? Kaya minsan dapat magpasensya po tayo. Sa ikaniligtas ng kaluluwa, kahit anong amoy pa yan. Ako po rin nyo. Kunyari, humahayo tayo. Mga unbeliever, humahayo tayo. May pasok tayo na mabaho talaga yung tahanan nila. O mismo yung tao yung mabaho. Palawakin mo yung pasensya mo. Alang-alang mo para maabot yung kaluluwa na yun. Amen. Kaya magpasensya. Dapat malawak yung pasensya. Pero ganito yan. Hindi po ang pinagpapasensyahan mo, eh mananatili na siyang ganoon. Amen po ba? Amen po. Hindi pwedeng habang buhay na ang pagpapasensyahan siya na ganoon. May hakbang po tayo na maituwid. Amen po ba? Ulitin po, lahat tayo may kanya-kanya tayong issue. Kaya nga lahat na pumapasok sa economy natin in Christ, may tama po. Amen. May tama. Kaya pagpapasensyahan po natin yun. Amen po ba? Number 1 po si George. Yes, Lord. Kung wala tayong pasensya, siguro sabihin natin yan, George, huwag ka nang umatin dito, may tama ka. Pero dahil nilalawakan natin ng pasensya natin, ganyan talaga si George. Alam naman natin na ex-addict po siya. Dahil naapektuhan po yung utak niya, naunawan natin na gano'n po siya. Amen. Nagpapasensya po tayo. Amen. Pero kung wala tayong pasensya sa isa't isa, doon ka George sa anong hospital yun? Kadlan. Hindi ka na mabagay sa church, sa kadlan ka bagay. Oh, wala po tayong pasensya nun. Amen po ba? Amen po. Kaya magpasensya sa isa't isa kasi lahat naman po tayo may issue. Pumasok po tayo. Ito pong church ay ospital. Amen po ba? Hindi po mental hospital.
Ang ginagamot po rito, yung kasalanan po natin. Amen. Amen. Ang ginagamot po rito, kasalanan, hindi maintenance. Grabe naman maintenance. Yeah, pero minsan may ganun din po. Nagagamot din po yan. Amen. 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 Okay. Amen si si Jim. Minsan nagagamot din yun. Sabi ni Jim Boy, Amen. Nagagamot naman po talaga, di ba? Malayo na si Jim Boy sa dati niyang pagkatao. Amen. Gumaling na po. Si George, pag kinukumpara mo siya, hindi na ako ganoon, magaling na ako. Yes, Lord. Amen po. Kaya may benepisyo po yung pagpakikinig natin ng salita ng Diyos. Kasi di natin namamalayan, kung epekto sa atin yan, nagagamot tayo, di natin namamalayan, nababago pa na tayo. Nagiging kalarawan tayo ng ating Diyos. Amen. Ang dati at ang bagong buhay. Ito po. Verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa, kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tamang-tama po ito sa mga taong nagkaroon ng hinanakit kay Pastor. Amen po ba? Amen po. Amen. Si Pastor TJ, nagkaroon ng hinanakit sa akin niya. Pastor Nancy, lahat po. Amen. Amen. Nung topic natin ng Miyerkules, normal po na tayo po ay naitutuwid. Pero pagkatapos ng pagtutuwid, ang Holy Spirit tumikilos. Amen. Biyernes. Tumikilos yung Holy Spirit. Kapag tinutuwid ka, minsan talagang may espiritu ng galit. Minsan nasa ilalim tayo ng pagkagalit, hindi tayo nakikinig. Ano po ba? Pero lumilipas ang panahon, nawawala yung galit, doon tayo nagkakaroon ng unawa. Amen po ba? Kaya minsan talaga pag may galit tayong kapwa, may tamang timing, nakakausapin mo siya. Palipasin mo natin. Galit siya. Amen. Pahinahunin mo natin. Amen. At kapag may naun na yung tao, tsaka siya tumatanggap ng paliwanag. Pero pag galit yan, hindi po yan makakatanggap ng paliwanag. Amen po ba? Baka suntukin ka pa niyan. Baka kalmutin ka pa niyan. Nakuha po ninyo. Okay. Saan na po tayo? Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. No choice po tayo na magpatawad. No choice tayo, kailangan po natin magpatawad kasi nagpatawad ang ating Panginoong Yesus. Kaya po tayo Kristiyano, tinutularan natin si Kristo. Kung nagpatawad si Kristo, kailangan po natin magpatawad. Amen po ba? At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan. Higit sa lahat, talagang higit sa lahat. Talagang pinakamataas ang pag-ibig. Nakuha po ninyo. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Amin po ba? United in Christ. Yan po dapat ang mangibabaw sa atin, pagmamahalan. Kasi pag nawala na po yan, talagang watak-watak po tayo. Nakuha po ninyo. Pagmamahalan. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ulitin po natin, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Hindi po tayo tinawag na hindi maging mapayapa. Ano po ba yung kapayapaan na yan? Yung katiyakan na tayo po ay sa Diyos. Yan yung kapayapaan na yan. Yung katiyakan na kapag nawala tayo sa mundo ito, alam natin, sigurado tayo. Yan ang kapayapaan ng Kristiyano. Nakuha po ninyo.
Ang kapayapaan ng isang Kristiyano ay yung alam niya kung saan siya pupunta pag nawala siya dito sa mundo ito. Pero ang kapayapaan ng isang hindi Kristiyano, ang kapayapaan niya, yung may pera siya, yung may kalusugan siya, may mga ari-arian siya. Nakuha po ninyo, kailan dumarating ang bagabag? Di ba, kapag marami tayong savings, payapa pa tayo. Amen. Nakikinita pa natin ang bank account natin is ilang digit? 6, sabi natin 7 digits pa. Yung ibig sabihin, million pa yan. Million pa yung nasa bank account natin. Payapa pa yan. Haba-haba pa yung... Pero kapag nakita mo yung bank account mo, 3 digits na, ay hundreds na. Oh, nawawala na yung kapayapaan, di ba? Kakabaka-baka ka na. Yan ang kapayapaan ng mundong ito. Amen po ba? Iba ang kapayapaan nagmumula sa Diyos, iba ang kapayapaan nagmumula sa mundong ito. Amen po ba? Kapag ang kapayapaan mo nagmumula sa Diyos, kahit na 2 digits na yung budget mo, hallelujah, nakangiti ka pa rin. Amen po ba? Kasi ang kapayapaan mo, nagmumula sa Diyos, hindi sa bagay sa mundo. Nakuha po ninyo. Ulitin natin. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Kahit ano pang blessing mo ngayon, malaki, maliit, magpasalamat kang lagi. Kasi ang kapayapaan mo, hindi sa bagay ng mundo ito, hindi nasa Diyos. Amen po ba? Amen po. Nagagawa mo paling ngumiti kahit anong sitwasyon ng buhay mo. Hindi dahil ikaw ay baliw. Dahil yung kapayapaan tinanggap mo, hindi galing dito sa mundong ito. Galing sa Diyos lang. Amen po. Verse 16, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ang salita ni Kristo, ulitin ko po, makinig may pandinig. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ang salita po ni Kristo, yan po ang dapat naranahan sa ating puso. Amen po ba? Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Ang tanong, handa po ba tayong magpaturo sa isa't isa? O baka sasagutin mo yung kapwa mo Kristiyano, bakit mo ko tuturuan, bakit mo ko tutuwin? Hindi po ako may sabi niyan, ang Bible po, turuan ninyo ang isa't isa, magpaalalahanan kayo. Amen. Kunyari, narinig na natin si Pastor TJ, malalaswa na ng kanyang salita. O, hahayaan po ba natin yun? O, dito turuan, Pastor. Di ba, turuan ninyo ang isa't isa, magpaalalahanan. Amen po ba? Ngayon, kung ang isang kapatid mo may teachable heart, magpapasalamat pa yan. Salamat, pinalalahanan mo ko. Ganun din naman, pag ikaw naman na nagturo, ikaw na rin ang may mali, ikukurik ka rin niya. Kung may teachable heart ka rin naman, salamat brother. Hindi ko nabantayan yung sarili ko. Pinalalahanan mo. Ganun po ang relasyon ng magkakapatid kay Kristo. Nagtuturuan, nagpapalalahanan, nag-uunawaan, nagpapatawaran, nagmamahalan. Nagkakaisa kay Kristo. Nakuha ko rin yun. Okay. Verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 14, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Verse 15, paghariin ninyo sa inyong pusong kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. 16, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa na may buong
karunungan. Buong puso kayong mawit ng mga salmo. Hallelujah. Bakit salmo po? Bakit tahimik sila noon, unang panahon? Kasi inuusig po ang Kristiyano po noong unang panahon na hunting. Amen po. Pero noong panahon ni Haring David, ng kanyang ama, Haring David, ng kanyang anak, Haring Solomon, nabasa lang po natin sa awit. Sila po nagbasa ng karamihan, sila ang nagsulat ng awit. Sabi doon, masaya ang pag-aawitan. Amen po ba? Amen po. Kasi malaya doon. Amen. Malaya po doon. Masaya. Nagpupuri. Ngayon, sa ganung pagpupuri, paraan ng pagpupuri, hindi po ba natutuwa ang Diyos? Natutuwa siya. Amen po ba? At lahat ng kinatutuwa ng Diyos, ina-apply natin. Amen po ba? Amen. Pagkariin ninyo ang salita ni buong puso kayong mawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Di po ba ganyan ang lahat ng tema ng awitin? Laging may pagpapasalamat sa Diyos. Diba? Salamat, Panginoon. Diba? Salamat, salamat. Pansinin ninyo, lahat ng tema ng pagpupuri, laging may pagpapasalamat. Verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, malapit na po tayo magtapos. Music team. Nandiyan po kami. Verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Lagi po natin, lahat ng ginagawa natin sinasabi sa kapag mapuri ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng ating ginagawa nakabase sa Panginoong Hesus. Lahat ng ating sasabihin nakabase sa katuruan ng Panginoong Hesus. Nakuha po ninyo. At anumang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kung mapapansin po ninyo, sa ending po ng ating praise and worship, lagi ko pong isinisin sa ating Diyos ang ating lahat ng ginawa sa pangalan ni Kristo. Amen po ba? Amen po. Okay. Nawa po ay meron tayong natutunan. Glory to God po. At lahat po ng ating natutunan, nawa po ay may isa pamuhay po. Hindi lamang po narinig. Amen po ba? Hindi po masayang. Yan po ay magiging kaparaanan ng Diyos para tayo ay mabago ng mabago ng mabago. At sa hinaharap, masasabi mo sa iyong sarili, ito na pala ako. Nililingog-lingog mo yung dating pagkatao, wala na pala yung dating ako. Ito na pala ako. Amen. Amen. Dati nakaupo tayo dyan. Ditingnan yung sarili, nagtuturo na kayo dito. Ganun din po ako noon. Nililingog ko yung sarili ko noon. Dati rin po ako katulad din yun, nakaupo. Nakikinig lang din. Pero natuto kong magpabago. Ngayon marami po tayong maituturo sa tao. Kung ano na lang din naman ang nabago sa iyo, yun lang din ang maituturo mo na may kapangyarihan sa mga tao. Hindi mo kasi pwedeng ituro na may kapangyarihan ang katuruan ng Diyos na hindi mo naman iyon napagtagumpayan. Amen po ba? Kaya patuloy po tayo magpabago. Uunad ka sa pananampalataya, hindi mo mamamalayan, tagapagturo ka na din. Kasi naturuan mo una sa lahat ang iyong sarili. Kaya nga number 1 ang kalaban natin ng ating sarili. Amen. Gusto natin maging tagapagturo? Sino gusto maging tagapagturo? Number 1, naturuan mo sarili mo muna. Amen po ba? Ang dati,
at bagong pagkatao. Glory to God. God bless. Hallelujah. Minsan pangawitan natin ang Diyos nating buhay. Hallelujah. Sabi po sa awit, Panginoon kong aking tagapagligtas. Hallelujah. Isa po tayong hinulba ng ating Diyos. Binigyan niya tayo ng katawan, panlupa. Gamitin po natin ito sa ikakaglory po ng ating Diyos. Yung iba po nasa likod, ito ang lumapit dito sa unahan, bilang kong paglapit sa ating Diyos na buhay, kanyang presensya. Panginoon, tagapagligtas.
Maraming salamat po sa aming mga napag-aralan. Ang Diyos, dinadalangin ko ng lahat ng aming narinig sa inyong banal na aklat, ang Biblia, nakaturuan po ninyo sa pamamagitan ng aming apostol, Pablo. Ito po ay maging kagamit-gamit sa aming pamumuhay, sa aming hinaharap, bukas, at magpakailanman. Ito po ay hindi na mabubura sa aming isipan, hindi na mabubura sa aming puso. Ito po yung maitatayo ng talaga. Hindi na mabubulot pa. Tulad na sinasabi sa Bible, na minsan ang salita ng Diyos ay natutuka pa ng mga ibon. Hallelujah. Kinukontra ko po ito ng isang panalangin. Nawawala na pong tutukang ibon sa mga salitang naitanim sa puso ng mga tao na nakapakinig po sa araw na ito. Hindi po sila papaapekto sa mga tao na ayaw makinig, ayaw lumapit sa liwanag. Yun po yung mga ibon na tumuka ng salita ng Diyos. Yung mga tao negatibo sa salita ng Diyos. Na nagsasabi, hindi totoo yan, papil lang yan. Amang Diyos, dinadalangin ko mga tao na nakapakinig ng salita, ang inyong pong banal na salita, ay wala na pong magawa ang diablong kaaway upang ito po ay maagaw. Ito po ay tatatak na, magmamansya na, at hindi na po nila makakalimutan. At ito po ay kanilang maisasagawa. At sa inaharap po, makikita po ang bagong pagkatao na sinuot po sa amin. Magiging kalarawan po ni Kristo, magiging kalarawan po ninyo. Amang Diyos, yun po ang vlog namin. Marating namin ang nais po ninyo marating namin. Kaya nawakawaan po ninyo kami. Hindi po namin magagawa, kundi magagawa po ninyo. Pero ayaw po ninyo ng tamad sa pananampalataya. Ang gusto po ninyo, yung pananampalatayang gumagawa, nagsusumikap, makalapit talaga sa Panginoong Yesus. At yan po ay hindi po lingid sa inyo. Nakikita po ninyo yan. Nakikita po ninyo ang mga tao na talagang totoong nananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang totoong nananampalataya sa Panginoong Yesus ay lumalapit sa liwanag. Hallelujah. John 3:19. Naparito sa sumagatan ng liwanag, pero mas inibig pa ng mga tao ang dilim. Amang Diyos, turuan po ninyo kami na huwag namin ibigin ang kadiliman ng mundo ito, kundi ibigin namin ang liwanag na nagmumula kay Kristo. Amen. Hallelujah. Huwag niyo po nawahayaan na kami mananatiling bulag sa salita ng Diyos. Sa salita po ninyo. Huwag niyo po hahayaan na hindi po makakatakas sa pagkakakulong ang tao sa kasinungalingan ni Satanas. Amen. Ang katotohanan na magpapalaya sa tao Amen. at wala pong ibang katotohanan kundi po si Kristo. Amen. Kaya palagi po kami gumalapit at nagpapakumbaba. Hallelujah. Maraming salamat po. Muli, ang lahat po namin napakinggan, hindi lamang namin narinig, kundi ito po ay aming isa pamuhay. Ito po hinihiling namin sa mga Panginoon pangalan ng aking si Jesus. Ang lahat ay magsabi namin. Amen. Amen. God bless. Sige po, next gawain.
Pastor Rogie. Binasa ko muna sa iyo. Sino ba ibabahagi pa ako sa inyo tungkol po sa ating ikapo? Sabi po dito sa Leviticus 27 verse 30, ang lahat ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay kay nakalaan para kay Yahweh. At ang lahat daw po ng ikasampung bahagi, magbutil man po o bunga, ay ito po ay nakalaan para kay Yahweh. Amen. Amen. Isa ko po sa unang Korinto, Kronika 29, verse 14. Sabi po dito, ngunit sino ako o ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibabalik lamang namin. Amen. Sabi po dito, ngunit sino ako? Nagtatanong po ang ating Diyos. Ngunit sino ako? At ang bayang ito. Buong puso kaming magkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibabalik lang namin. Sabi po sa Mateo 6:1. Sabi po dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Amen. Sapagkat ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatangong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Amen. Kaya po ang pagbibigay po ng ating ikapo, yun po ay utos ng Diyos na ibigay natin. Ang tinitingnan po ng Diyos, yung pagsunod po natin na nagiging bukal po ba sa ating puso ang pagbibigay ng ating kaloob o 10 bahagi sa ating Diyos. Amen. Sabihin ba natin nagbigay tayo ng 10 bahagi, pero yung puso natin ay hindi po talaga tapat sa ating Diyos. Hindi po natin yung makakamtan ng gantimpala ng buhat sa langit. Ang gustong sabihin po ng ating Diyos, yung masaya tayo na nagbibigay ng 10 bahagi sa Kanya at nagbubukal po yung pag-ibig natin sa Diyos. Yun lamang po ang aking may babahagi. Glory to God po. Sige, palinawin pa natin. Kapag tayo po ay nakaunawa, nakaunawa sa salita ng Diyos, hindi po natin mapipigilan, suportahan ang gawain niya. Tayo po ay nanatili nandito sa mundong ito at alam po natin lahat ng kilos natin ay lagi pong involved ang pera. Kuryente, pera, pagkain, pera, mga instrumento po sa ating church, pera. Ngayon, kaya po naging ganito ang church na ito, in 3 years, natuto po ang mga tao na magbigay. Hindi po para yumaman si pastor, kundi para masuportahan ang gawain ng Diyos. Amen po ba? Mas marami pa pong makakilala. Amen po ba? Mas marami pang makakilala. Sapagkat noong unang panahon po,
ganito. Ang hinihingi po ng Old Testament ay 10% lang. Alam niyo po ba nung sinaunang Kristiyano, naging maalam. Yun po yung sinasabi sa inyo, pag talaga naunawaan ninyo ang salita ng Diyos, hindi niyo mapipigilang sumuporta. Alam niyo po ba yung mga sinaunang Kristiyano, sa pagiging sobrang alam nila, pinagbibinta po nila yung kanilang. At sabi po sa panahon na yun, sapagkat nagkakaisa po ang mga Kristiyano. Nagkakaisa po. Ang mga apostoles po ang humahawak ng mga pinagbilhan ng kanilang lupa at bahay. Ngayon, siyempre, marunong talaga, pantay-pantay ang pamumuno ng mga apostoles na ibabahagi na maayos yung perang pinagbilhan. Wala kong naging mayaman, walang naging mahirap. Pantay-pantay. Yun po yung image ng sinaunang Kristiyano. Amen po ba? Higit pa sa 10% yung kanilang ibinigay. Amen po ba? Ngayon po sa mga baguhan po, hindi po natin pinipilit na kayo po ay magbigay agad-agad. Hihintayin po namin mahinog yung salita ng Diyos na naitanim sa inyong puso. At kapag nahinog yan, sasabihin po sa inyo, kayo na po. Kung paano ang mga nauna po sa inyo, natutong sumupura sa gawain, kayo din po ay magiging supporter din ng church. Amen. Amen po ba? Kasi maunawanin nyo, kapag sinuportan ko itong church na ito, mas marami pang maabot na kaluluwa. Amen po ba? Amen. Hindi po susuporta ng church para yumaman si pastor. Kung pagyaman pong anak ko, turuan ko kayo ng turuan ng pagbibigay. Pagbabago. Kasi kailangan ng may turo sa inyo yung ikaniligtas ng ating kaluluwa. Amen. You must be born again. Amen. Amen po ba? Amen. Kung yumaman ka ba, yun na bang basihan para ikaw ay maligtas? Di po ba hindi? Nabigo nga yung lalaking mayaman. Diba nabigo? Sinunod ko na po lahat. Pero nung sinabi, ibenta mo yung lahat ng iyong ari-arian, pamigay mo sa mahirap. Bumagsak siya. Amen po ba? Amen po. Kaya po tayo nagbibigay para masuportahan ang gawain ito. Ito po ay magpapatuloy. Kasi ang mundong ito, lahat ng galaw natin, may involved na pera. Hindi po para yumaman si pastor, para matugunan. Amen po ba? Ang pangailangan ng iglesia. Amen. Okay. Magbigay po tayo ng buong may galak. Yes. Hallelujah. John 13:35. Kung kayo'y ulitin po natin. John 13:35. Kung kayo'y alam niyo po ba na minsan kayo po ay dumaranas ng kagipitan? Amen. Tumutulong po si pastor. Amen. Amen. Saan po kumuhugot ng pagtulong ko po sa inyo din po yung ano po yung mga ibigay ko ninyo. Amen. Amen po ba? Amen. Yung natutupad natin yung utos ni Kristo. Kung kayo mag-iibigan, magtutulungan, makikilala ng lahat na kayo ay mga Alagad ko. alagad ko. Palalangin po natin.
Amang Diyos na banal na kila sa lahat, muli po ang kinikling nyo namin ang inyong pangako. Sabi ko ninyo, seek ye first the kingdom of God and your righteousness, and all these things will be added to us. Amang Diyos, inuuna po namin ang inyong kaharian, hindi lamang po sa aming mga gawin, kundi sa aming banal na lapig, binibigay po namin ang para sa inyo, sa gayon ay mas lalong umunlad ang inyong iglesia. Hallelujah. Amang Diyos, nalalaman po namin na hindi po kayo sinungaling, hindi po kayo bulag sa aming mga ginagawa. Dinadalangin po namin, dinadalangin po na i-boss po ninyo, masagalang pagpapala, siksik, liklik at mga apaw. Mga pagpapala po, Ama, na hindi kasasama ng aming spiritual. Hallelujah. Kayo po ang nakahanap po ninyo. Alam po ninyo kung anong larangan ng pagpapala na aming talapin. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin, ang aming dalangin sa mga Panginoon pala ng proseso. Amen. Okay, tigaan ko na po niyo. And to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Praise God. By His blood, He has saved me. By His power, His grace, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Manatili po na mataas ang ating pagkamay. Amang Diyos na banal, muli po man, dinadalangin po sa inyo, tinataas ko po ang mga tao. Ipinagkatiwala niyo po sa akin upang talagaan ang kanilang spiritual. Dinadalangin ko po ang kapayapaan na nagmumula po sa inyo sa kanila, sumaamin po. Dalangin ko pagkakaisa na nagmumula kay Kristo, ang magkaisa sa amin sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-uunawaan. Dinadalangin ko po ang pag-iingat niyo po sa kanila. Na kahit saan man po sila pumaroon ay ilalayo niyo po sila sa lahat ng kapamakan, gawa ng diablo kaway, disgrasya, alin mga malalang sakit. Hallelujah. Dinadalangin ko po na pag-alapin niyo po ang kanilang pananampalataya, malabanan nila ang diablo kaaway na tumutukso sa araw-araw, mga gawain hindi maganda na pinutukso ng diablo kaaway. Amang Diyos, pagpalain niyo po lahat na mahawakan ng kanilang kamay, mahawakan ng kanilang mga paa. Lahat po ng kanilang mga kausap, makakasalamuha, makita po ang liwanag ni Kristo sa kanila. Makita po ang tunay na pagbabago. Amang Diyos, dinadalangin ko po na wala na po ang mawawala. Isa man sa mga taong ito. Hallelujah. Maliban na lang ang loobin po ninyo na siya po ay maturuan. Alam ko pong lahat ng pangyayari ay may niloloob po ninyo. Lahat ng pangyayari ay may itinuturo po kayo. Dinadalangin ko po ang mga nananalig pananampalataya ay bigyan niyo po ng alam. Hallelujah. Hindi po magpatuloy-tuloy ang kanilang paglalamig. Dinadalangin ko, bawiin niyo po sila sa kamay ng diablo kaway. Ibalik niyo po sila sa loob ng kawal. Hallelujah. Amang Diyos, dinadalangin ko po na patuloy niyo po kaming paturuan ng inyong banal na Santong Espiritu. Maraming salamat po at tinawag niyo po kami sa gawain ito upang may taas ang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amang Diyos, saan man po kami pumaroon, baon-baon pa namin si Kristo. Maging aming kapatid, yung Sister April, kahit nasa iba po siyang gawain, alam ko po, baon-baon na po sa kanyang puso ang aming Panginoong Jesus na naipakilala sa lugar na ito. Amang Diyos, magamit na po ito sa kanyang pagpapakaalam espiritual. Maging aming kapatid na si Brother Vital na pupunta sa Hawaii
bukas, patuloy niyo po siyang kasama ng banal sa Espiritu, pagabayaan, ingatan niyo po siya, ingatan po kami kalusugan, pagpalain niyo po siya. Hallelujah. Maraming salamat po. Muli. At hinayaan po ninyo kami sumapa sa araw na ito, nabigyan namin ang pagpapasalamat namin. Tagapin po ninyo ang lahat ng aming ginawa. Salamat po at maraming dalangin sa mga pangalan ng Jesus. Amen. Welcome.